Heto na, mga kumpirmadong balita patungkol sa naganap na banggaan ng Chinese Coast Guard vessel laban sa resupply boat ng AFP sa West Philippine Sea noong June 17, 2024 kung saan unang lumabas ang balita mula sa media outlet ng Chinese Communist Party na China Daily kung saan ayon sa article na ito, ang Chinese Coast Guard ay nagsagawa ng mga hakbang sa pagkontrol na naaayon umano sa batas ng China kabilang ang pagbibigay ng mga babala, pagsakay sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at pagsasagawa ng mga inspeksyon at sapilitang pagtataboy sa mga ito kung saan ay nadagdagan naman ang mga impormasyon patungkol dito na ipinost naman ng GMA News Online kung saan ayon naman sa article na ito ay 7 sundalo kabilang ang isa na naputol ang daliri ang nasaktan at nasamsamang mga armas sa agresibong aksyon ng China laban sa mga tauhan ng Philippine Navy. At ito umano ay ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News kung saan ay kinumpirma naman ng Armed Forces of the Philippines na mayroon ngang isang Navy personnel na malubhang napinsala dahil sa ginawang intentional na pagbangga ng Chinese Coast Guard vessel sa sinasakyan nito habang nagsasagawa ito ng resupply mission patungo ng Ayungin Shoal. Gayunpaman ay hindi na nagbigay pa ng detalyadong impormasyon ng AFP sa nasabing insidente kaya't sa makatuwid ang mga kumpirmadong balita na tumutugma sa bawat pahayag ng magkabilang panig ay mayroon ngang naganap na banggaan sa pagitan ng Chinese Coast Guard vessel at resupply boat ng AFP na nagdulot na malubhang pinsala sa isang Navy personnel dahilan para maputol ang daliri nito. At ngayon nga lang June 19, 2024 ay nagpost ang dating Editor-in-Chief at Chinese Communist Party Committee Secretary ng Global Times na si Hu Xijin ng isang larawan na may caption na labag sa batas na pinasok ng Pilipinas ang tubig malapit sa Renai Reef noong Lunes. Ginawa ng Chinese Coast Guard ang mga hakbang sa pagkontrol kabilang ang pagsakay at pagsasagawa ng mga inspeksyon sa unang pagkakataon. At sa larawan ay makikita ang Chinese Coast Guard vessel 21551 kabilang ang isang bangkang pangisda nila at 2 inflatable boat ng Chinese Coast Guard kung saan ay pinapalaman nito ang nag-iisang Philippine hardshell inflatable boat. Dito ay kitang-kita natin na walang kalaban-laban at wala nang matatakbuhan pa ang inflatable boat ng Philippine Navy kaya't nagawa itong sampahan ng Chinese Coast Guard. Gayunpaman ang malaking katanungan dito ay kung may baril ba talagang dala noon ang ating mga marino. Ayon kasi sa balita na magpasa hanggang ngayon ay wala pang kumpirmasyon mula sa AFP ay nakumpiska pa umano ng Chinese Coast Guard ang mga baril nito. Which is kung tunay ngang may dalang baril ang ating mga marino, ay bakit nakalapit pa rin ang Chinese Coast Guard sa resupply boat nito na walang nangyayaring gulo? Kaya naman maituturing na isang komplikadong pagkakataon ang pangyayaring ito dahil kung aamin ng AFP na may baril nga ang lula ng resupply boat ng Pilipinas ay tiyak mauuwi talaga ito sa pagkadismaya ng mga Pilipino dahil tila nga ay wala silang ginawa kung kaya't nasukol sila ng mga Chino. Ang mga kaganapang ito ay maaaring magdulot ng negatibong epekto para sa panig ng AFP kung kaya't hindi ito maaaring basta na lamang magbigay ng detalye para sa mga pangyayari. Bukod pa riyan ang sinumang nakatataas na opisyal sa departamentong ito ay tiyak na aalamin muna ang buong katotohanan kung ano ang naging aksyon ng mga Philippine Navy personnel na lulan ng resupply boat laban sa agresyong ito ng China. Kung matatandaan kasi natin ay ipinag-utos ni PBBM sa AFP noon na huwag nitong palalalain ang gulo at panatilihin ang peace and order sa nasabing rehiyon na nangangahulugan ng pagpapatupad ng maximum tolerance laban sa agresyon ng China at ito marahil ang kauna-unahang depensa ng mga AFP personnel sa pangyayaring ito kung kaya't posibleng hindi na talaga ito nanlaban sa mga Chino kaya't kung idedetalye ng AFP na mas inuna lamang ng mga tauhan nito na lulan ng resupply boat na ipinatupad nito ang maximum tolerance na iniutos ng Pangulo ay maaari itong magbigay ng negatibong epekto sa pananaw ng mga Pilipino. Kung kaya't hindi maaaring basta na lang maglabas ng detalyadong pahayag ang AFP nang hindi dumaraan sa masusing pag-aaral dahil masyadong komplikado ang kaganapang ito kung saan kakailanganin nitong kunan muna ng detalyadong pahayag ang bawat marinong sakay ng nasabing resupply boat at dito ay pag-aaralan ng mga opisyal kung bakit hindi nito na ipagtanggol ang kanilang mga sarili at nakuha ng China ang kanilang mga armas.
Kaya't sa kasalukuyan ay tiyak na pinag-aaralan pa ng AFP ang bawat detalye sa mga kaganapang ito upang magkaroon ng contingency plan sa mga susunod na hakbang ng mga Tsino na obviously ay nagagamit ang kapwa natin mga Pilipino upang tuluyang masira ang dangal ng ating mga sundalo at tuluyang maipanalo ang naratibo ng mga Tsino. Kaya't hindi basta na lang maaaring maglabas ng detalyadong pahayag ang AFP patungkol dito dahil tiyak ay laway na laway ng siraan ng mga pro-China ang ating gobyerno. Ang pahayag ng Pangulo na huwag palalain ang tensyon sa West Philippine Sea ay isang pahayag na magdadala sa posisyon ng Pilipinas laban sa agresibong aksyon ng China, kung saan sa pahayag na ito, kung magkakagulo man ay malinaw ang ating intensyon na ayaw ng ating gobyerno ng gulo, habang ang pahayag naman ng AFP chief na may karapatan ng mga sundalo nito na ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa agresyon ng China ay isa ring malinaw na pahayag na nasa defense position lamang ang Pilipinas. Sa madaling salita ay maaaring labanan ng AFP ang pag-akyat ng China sa mga barko nito. Subalit kakailanganing may contingency plan ang Pilipinas kung mangyayari ito. At ang pag-atake ng China sa isang resupply boat na nasukol ng 4 na sasakyang pangdagat ng mga Tsino ay isang pagkakataong maituturing na walang magiging contingency plan ng Pilipinas laban dito dahil tiyak na mauubos ang sakay nito kung lalaban sila sa China sa ganitong klaseng engkwentro. Kaya't ang tamang pagkakataon para makaganti ang Pilipinas sa agresibong aksyon ng China ay dedepende sa lokasyon at pagkakataon at hindi ito basta na lang maisasagawa sa kahit anong pagkakataon. Tandaan din natin na ang pagkatalo ng Pilipinas sa labanang ito ay pagkatalo ng lahat ng mga Pilipino sa kamay ng ganid na komunistang partido, kaya't walang ibang paraan upang mapangalagaan ang ating teritoryo kundi ang labanan ang naratibo at agresibong aksyon ng mga Tsino. Dahil ang pakikipag-ayos sa mga ito ay maituturing na ding pamimigay sa ating teritoryo. Kaya't hindi man kasing lakas ng China ang sandatahan ng bansang ito, ay naniniwala ako na may tamang panahon, lokasyon at pagkakataon na magtatagumpay rin ang Pilipinas laban sa agresyong ito ng China na pilit nag-aangkin sa ating mga isla.